Ang pinagmulan ng mga kompetisyon sa pagbibisikleta ay isang kahangahangang kwento na pinagsasama ang talino ng tao, pag-usad ng teknolohiya, at ang di mapigilang espiritu ng kompetisyon. Nagsimula ang lahat sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, kasabay ng pag-imbento ng bisikleta. Bagamat maraming nagsasabing iba't ibang uri ng bisikleta ang unang tunay na bisikleta, itinuturing ang bersyon na binuo ng Aleman na inbentor na si Baron Karl von Drais noong 1817 bilang isang mahalagang punto sa kasaysayan ng pagbibisikleta. Kilala bilang Draisine, ang maagang bisikletang ito ay walang pedal at kinakailangan ng sakay na itulak ito gamit ang kanilang mga paa sa lupa. Bagaman ito ay primitibo, nagpasimula ito ng interes sa transportasyong de padyak. Habang umuunlad ang mga bisikleta, gayon din ang kanilang paggamit sa mga setting ng kompetisyon. Ang pagpapakilala ng mga pedal at pagpapabuti sa disenyo noong dekada 1860 salamat sa mga Pranses na inbentor na sina Pierre Méchaux at Pierre Lallemand ay nagtransform sa bisikleta sa isang mas praktikal at popular na paraan ng transportasyon. Ang velocipede, tulad ng tawag dito noon, ay mabilis na naging sensasyon sa buong Europa at Amerika. Ang unang naitalang karera ng bisikleta ay pinaniniwala ang naganap noong Mayo 31, 1868 sa Parc de Saint-Cloud, Paris. Ito ay isang karerang may habang 1,200 metro na napanalunan ng isang Ingles na nagngangalang James Moore na nakasakay sa isang bisikletang gawa sa kahoy na may bakal na gulong. Ang tagumpay ng event na ito ay humantong sa mas maraming karera, kabilang ang unang karera mula lungsod patungo sa ibang lungsod mula Paris hanggang Rouen noong Nobyembre ng parehong taon. Nanalo rin si James Moore sa mas mahabang karerang ito, pinatatag ang kanyang lugar bilang isa sa mga unang bituin ng karera sa bisikleta. Ang mga maagang karerang ito ay pangunahin para sa mga amateur, ngunit naglatag ang mga ito ng pundasyon para sa profesional na kompetisyon. Noong dekada 1870 at 1880, lalo pang umunlad ang teknolohiya ng bisikleta sa pagpapakilala ng high-wheeled bicycle, na kilala bilang penny farthing. Ang mga bisikletang ito ay mas mabilis ngunit mas peligroso dahil sa kanilang tendensyang matumba. Gayunpaman, sikat ang mga ito sa mga karerista dahil sa kanilang bilis, na nagbunsod ng mas organisado, mataas na profile na mga karera. Ang safety bicycle, na lumitaw sa huling bahagi ng 1880 na may dalawang magkaparehong laki ng gulong at chain-driven na likurang gulong, ay muling nagrevolusyon sa pagbibisikleta. Ginawa nitong mas ligtas at mas abot kaya ang mga bisikleta para sa mas malawak na hanay ng mga tao kasama na ang mga kababaihan. Nagsimula rin ito ng seryosong e-sport sa pagbibisikleta. Ang pagbuo ng mga pambansang organisasyon sa pagbibisikleta tulad ng Union Cyclist International, UCI, noong 1900 ay nag-standardize ng mga patakaran at nag-organisa ng mga internasyonal na kompetisyon. Sa paglipat ng siglo, lumago ang track cycling at ipinakilala ang pagbibisikleta sa Olympics noong 1876. Lumawak din ang road racing, kasama ang inaugural Tour de France noong 1903 na isinakatuparan ng mamamahayag na si Gaulle at ng kanyang editor na si Henry Desgrange. Agad itong naging matagumpay at nananatiling pinakaprestihiyosong kaganapan sa pagbibisikleta sa mundo. Kaya naman, ang nagsimula bilang isang simpleng paraan ng transportasyon ay naging pandaigdigang kababalaghan sa palakasan. Mula sa mga gulong na kahoy hanggang sa mga frame na gawa sa carbon fiber, malayo na ang narating ng mga kompetisyon sa pagbibisikleta, pinapatakbo ng sigasig ng tao para sa bilis, tibay, at ang kaguluhan ng kompetisyon. Ang mga payak na simula sa mga parke ng Paris ay na-transform sa mga pangyayari na umaakit ng milyon-milyong tagahanga sa buong mundo. Ipinagdiriwang hindi lamang ang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin ang espiritu ng inobasyon na nagpasulong sa bisikleta sa pag-iral.